pala yung bunga niya, oh. Yan. Ito yung imamarkot natin. Ano? Pag markot kayo, piliin yung magandang sanga. Ay, nagmamarkot po kami ng kalamansi. Mga ka-garden. Ito po yung kalamansi ay variegated siya. Ganito po yung kanyang bunga. Ayan. Ayan, ito guys, oh, magmamarkot kami. Gamit namin ang ito ang dapat gamitin nyo guys, oh, kasi makapal yung plastic ng yelo. Ayan, tapos dapat siya basa. O okay na yan, ganyan karami. Kasi hindi naman malaki yung puno ng kalamansi. Enough na ito. Then, kailangan nyo siya basain. Ayan, o yan. Tama lang. Ganyan. Tapos, pag nabasa na siya, saka siya butasan dito. So, mamaya na namin butasan kasi ayan pa. Ilan ang imamarkot natin? 4 na puno. So, yung imamarkot namin ay yung kalamansi na variegated. Mahal din kasi yan mga ka-garden. At meron kasi dito banda sa amin malaking puno ng kalamansi. Ilang years na yun? Aba, nasa mga 8 na yan. Ika pa nagtanim na, no? Yan, kailangan siya basa. Maganda kasi pag ito ang gamitin nyo dahil lagi siyang moist and then madali lang po magkaugat at klarong-klaro, di ba? Kitang-kita yung ugat. Mga ilang buwan kaya to bago magkaugat. Mamarkot tayo ng ano. Ito yung pangalawa namin markot mga ka-garden. Ito mga ka-garden ay magmarkot kami ng kalamansi na variegated. Ito yung kanyang dahon. Ito kasing ganitong kalamansi ay mahirap siya patubuin pag sa buto. Kaya yan ay mamarkot na lang namin. At may mahal to kaysa dun sa isang kalamansi. So ganito lang po magmarkot. Kailangan mo balatan yung kanyang sanga at pag pinabalatan niya, kiskisin nyo. Tapos gamit lang tayo ng kukupit kasi yun ang magandang pangmarkot at wala tayong lagay na rotting hormone. Yung iba naman naglalagay ng rotting hormone. So tayo hindi rin natin lalagyan. Pangalawang puno na to. Minarkot namin. At 8 years na po pala ito. At ang kanyang bunga ay ganito po ang kanyang bunga. Ay, teka lang mga ka-garden. So, alika. Yan, ito yung plastic ng ice. Tapos, asa na yung pinarkot natin. Tapos ito mga ka-garden. Pag ganito nyo lang. Yan. So marami na kaming na markot din na mga putas. Marami daw, 3 na pala. Ay hindi, pang-4 na to, pero yung iba hindi kami ang nag-markot pala. Ako lang yung taga-video. Sila yung taga-markot. Ako taga-video kasi hindi pa ako marunong. So sa kanyo na yan siya ikat pag marami siyang ugat. Pag kunti pang ugat mga ka-garden, wag niyong tanggalin dahil ano yan,
may tendency kasi na mamamatay. Kaya para sure ay yung ano niya yung marami ng ugat. Ganyan sa lansunis. Kinuha na namin kunti pang ugat, namatay. No? Namatay na. Nagkalagas yung dahon. Huwag masyadong higpitan. Baka hindi makahinga. Yung kunting higpit lang. So, ganyan lang po pag market ng kalamansi. Kahit na hindi kalamansi, mga ka-garden, pwede mo siyang marketin. Pwera lang sa dragon fruit. Yung dragon fruit may bunga. Pwede ba yan i-market? Hindi naman yan pwedeng i-market, no? Pero madali lang din naman kasi yan. Ito yung puno. Hanap pa tayo ng magandang markutan. Ayan. Ito. Ito, pwede ito markutan. Ito. Malaki na ito mga ka-garden. Oh. Marami din ito. Doon sa kabila. Huwag yan. Doon, oh. Sakit na yung balaking ko. Ay. Ito. Kasi malago to dito. Mayroon ditong gumagapang sa kalamansi namin na wild ampalaya. Yan guys, so. So may mga bunga yan. Tapos, gaganon yung mga ka-garden, oh. Yan. Tapos, wala tayong nilagyan ng rotting hormone, ha. Hindi tayo maglagay ng rotting hormone. Ganyan lang. Kasi ito, pag ano, matagal eh. Pag yung buto, mas maganda pag i-ano nyo na. Ay, nagmamarkot po kami ng kalamansi. Mga ka-garden. Ito po yung kalamansi ay variegated siya. Ganito po yung kanyang bunga. Ayan. Ito pala yung bunga niya, oh. Ayan. Ito yung imamarkot natin. Ano? Pag markot kayo, piliin yung magandang sanga. Akala ko ito ay kalamansi. Sabi ko pa naman ito ang markotin. Mali pala, doon kami sa kabila ulit. Tapos mga ka-garden, meron ditong lansunis na may bunga pero nakakatuwa lang dahil ang liit ng bunga.